Eto na nga, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito pag-uusapan natin ang mga may init na issue. Alam mo, sa totoo lang ngayon po napakaraming issue na may init na talaga nga namang hindi natin mapapalagpas, 'di ba? Kasi marami pag-uusapan natin dito, aside from sa pagbagsak, dumadaos-dos na rating ni Marcos. Pag-usapan natin 'yan. Pangalawa, yung banta nito ni Remulla sa amin, sa tatlong vlogger, si Banat Bay, Coach Olis, si Boss Dada, pag-usapan natin yan. Pangatlo, naku po, pag-usapan natin, meron na namang pong nadiskubre. Isa sa, ipapakita natin sa taong bayan, ito hong nangyari ho dito sa MTRCB. Naku po, patay tayo dyan. Dahil may nabuking sila sa ABS-CBN. Jocelyn Pabros, maraming salamat pampiyansa. Wag naman ganon, walang naman ganon. Anong pampiyansa? Wag naman ganon. Hindi, biro lang. Joke lang po. Maraming salamat, Jocelyn Pabros. Salamat po sa mga magpapiyansa. At syempre, pag-usapan din natin, isa pang malupit, etong kamikaze. Nako, basahin ko kaya yung reply ni Jay sa akin. Nako, sabi ko kasi, Jay, anyari? Ayun. Sabi ko, mamaya, pag-usapan natin yan. Tapos, syempre, yung pinag-iinitang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Naku, pag-usapan din natin yan. Nako. Ang daming mainit. Di ko alam kung saan sisimulan. Saan kaya tayo magsisimula? Simulan na natin dito sa, una sa lahat, etong dumadaos-dos na rating, di ba? Rating po ng ating Pangulong Marcos. Okay, pag-usapan natin ito. Alam nyo, marami hong dahilan kung bakit bumabagsak ang rating ng ating Pangulo. At ito papanoorin ho natin ito malupit lang ho ito, mabilisan lang Bumaba ang approval at trust ratings ng matataas na opisyal ng gobyerno batay po sa pinakabagong resulta ng survey ng Pulse Asia. Patay tayo dyan? 55% ang nagsabing aprobado nila ang paggawa ng tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Ay, grabe. buwan, 71% naman ang nakuha. Medyo malaki-laki yan yung approval na pagbagsak from 80 to 65. Naku po, hindi na pumasa. Ika nga sa high school at saka sa grade school. Ewan ko sa amin hindi na ako medyo tarantado ho tayo nung high school tsaka elementarya pero di naman ho tayo umabot ng 65. Siguro mga 70 ganun. 65 di na ho tayo umabot ng ganyan. Tapos yung trust rating 85% to 71. Naku po, ibig sabihin wala nang tiwala pa, pabagsak ang tiwala ng mamamayan. That's not nice Nako, eto. Bakit kaya? Anong dahilan? Kanyang trust rating para kay Vice President Sara Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Ang kanyang approval rating. Mukhang epektibo yung mga banat ng ni Tambaluslos sa kanya. At saka ng mga bataan ni Tambaluslos dyan sa kamera. 75% ang trust rating. 50% naman ang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. At 49% ang trust rating. 41%. Grabe, kalahati walang tiwala sa'yo. Pambihira yan. Mantakin mo kalahati walang tiwala sa'yo? Ano ba namang klaseng opisyal yan? Ang approval rating ni House Speaker Martin Nako, ito na! At 15% ang kanyang trust rating kay Supreme Court Chief Justice. Pambihira yun 41. Ikaw na, pinakabobo. Hindi yung pinakabobo. Kasi hindi naman yan grado sa eskwelahan. Ikaw na, hindi katiwa-tiwala sa bayan natin, di ba? So, alam mo na, Romualdez, mukhang yung mga desisyon mo, mukha atang wala nang tiwala sa'yo ang taong bayan. O bakit ba? Ano ba mga desisyon nito? Kung mapapansin natin, isa sa mga desisyon nito, yung kay Tebes, di ba? Mukhang hindi nagustuhan. Mamaya, titingnan pa ho natin yan. Binabati natin yung isa pang vlogger na si Jojo Di Guzman na nandi dito. Jojo, dapat sumali ka sa amin para kasama kang sasayaw ng budots. Tuloy natin. Trust rating kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo. Naku, grabe. 34% ang kanyang approval rating at 33% ang kanyang trust rating. 1,200 adults ang respondents ng survey na ginawa noong September 10 hanggang 14. Patay At dyan. mayroong plus minus 3% na error margin. Nako,
Anyway, kapuso, samahan nyo kami. Ito ha. Mas ipapakita ho natin, ito ho yung dahilan. Ayan, Pulse Asia. Hindi kasi binalita ka ng kumpleto ng GMA. Ewan ko kung hindi binalita. Ewan natin kung bakit hindi binalita. Pulse Asia cited several events during the survey taking, including House Committee approval of the Confidential Fund and Intelligence Fund. Kaya nga bumagsak din si BP Sara. Maybe effective yung ginagawa ni Tambaluslos. Yung WPS issue, Chinese blocking the PCG resupply 10-dash line. Yung rice price cap. Alam naman po natin, mukhang hindi ho ganun na epektibo. Itong bandang dulo, medyo gumaganda. Pero nung mga simula, medyo marami ho ang umangal dyan. At higit sa lahat to, House expulsion of Tebes. Nako po. So alam nyo na ibig sabihin yan. Isa daw sa maaring nagpabagsak ng ratings ng ating Pangulong Marcos walang iba kung hindi yung expulsion ni Tebes. Ngayon, bakit ang titulo mo, Banatbay? Remulla dahilan ng pagbagsak. Ako naniniwala kasi ako. 'Di ba? Yung response ni Tambaloslos diyan sa Kamara ay naayon lamang sa mga pabida at pangusga ni Remulla at pagbibigay ng mga statement na wala namang basihan dito kay Tebes. Kita naman ho natin yung isa sa mga dahilan ng Kamara kung bakit tinanggal ho si Tebes bilang congressman ay dahil nga doon sa mga bintang ni Remulla. Isa na din doon yung kanyang pagiging erorista. Alam niyo yun? Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit tinanggal ho si Tebes. At ibig lamang pong sabihin nun, isa ho sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Marcos ay dahil ho sa mga judgment call ni Remulla. Simula pa lang Naalala ninyo ewan ko, sino sa inyo nakaalala dun sa unang-unang interview namin kay Bantag na sinabi ni Bantag na alam mo Mr. President, isa sa kakabagsak ng iyong pamahalaan ay walang iba kung hindi si Remulla. Naalala niyo yun? 'Di ba? Nagsalita si Bantag noon at hindi pa ho tumigil si Remulla sa pagpapabida. Ewan ko ba, favorite atang kainin nito, Jollibee. Pabida masyado 'Di ba? Bida-bida talaga Kahit mali-mali na sinasabi, bida-bida pa talaga siya. So mukha atang hindi ho nadadala ito si Remulla sa pagpabida-bida niya. Kaya naman po, eto na ang sumunod. Ang sumunod na po yung kay Tebes. At kitang-kita man naman po natin, 'di ba? Unti-unting nadidismiss ang mga kaso na isinampa o niluto ni Remulla. 'Di ba? Kita nyo naman yung sa baril na kesyo ito daw ay mga loose firearms. Mukhang naging tanim baril ang nangyari. Alam mo, minsan tuloy talaga naiisip ng mga tao na mas malala pa talaga itong pamahalaan na ito kaysa nung panahon ni Pinoy. Kasi kay Pinoy, tanim bala. Ngayon, tanim baril. Di ba ho? So mukhang ganun ang nangyayari dito sa ating pamahalaan. Nakakalungkot man isipin pero yun na ho talaga Mukhang ganun na nangyayari. At syempre, yung mga walang basihang paghahatol nito ni Remulla dito kay Tebes. Kaya nga yan bumagsak, di ba? Laking kahihiyan. Sa totoo lang, pahiyang-pahiyaho dito si Remulla. Hindi ako alam nyo, sabi nga nitong isa hindi lang tanim baril, tanim kaso pa. Grabe naman yan, tanim kaso talaga. Hindi, alam mo, tama naman siya di ba? Na talagang mukhang tanim kaso nangyayari. Sunod-sunod Kaya nga mamaya, pupunta naman tayo doon sa mukhang meron na naman siyang gustong gawin sa amin, sa mga banateros na, alam mo,
bumubumerang lahat sa kanya. Yung, alam mo tong si Remulla, para ito yung yung, hindi naman lahat Baka sabihin na naman ng iba, grabe ka naman. Yung yung mga taklesa, 'di ba? Yung mga alam mo yung mga taklesang tao, yung madaldal ng dalda tapos dahil sa kadaldalan sila tuloy napapahamak. June Hensley, maraming salamat. Alam mo, ako eto payo ko lang kay ating Pangulong Marcos. Alam nyo, gumaganda na sana yung ginagawa ninyo yung sa 'di ba? Kaya lang nasisira talaga kayo ng mga tao. 'Di ba? Oh, ito pa pambili ng bato. Batuhin natin ng wag naman ganoon. Wag naman batuhin. Wag namang batuhin kau naman. Hindi, alam mo ito 'Di ba matagal ko naman sinasabi sa inyo noon pa sinasabi ko na sa inyo. Sa tingin ko si Pangulong Marcos, wala naman siyang wala siyang masamang alam mo 'yun, masamang intensyon. Sa tingin ko matagal ko na sinasabi to Wala naman siya. Hindi naman niya siguro gustong maging presidente para magnakaw pa. Sa tingin ko may pera na yung mama, matagal na yung pamilya nilang may pera. Wala Hindi din siya, kasi ito in fairness, di ba alam naman natin, binanatan ni Pangulong Duterte si Marcos. Di ba? Alam natin yun. At the same time, alam ko rin na ilang beses lumapit si Marcos kay Pangulong Duterte pero hindi napagbigyan. Alam ko yun. Naikwento sa akin yun. Pero gayon pa man, hindi siya nagsalita laban kay Pangulong Duterte. Yung bagay na yun, na-appreciate ko yun. Totoo lang, na-appreciate ko yun. Pero gayon pa man, ang sumisira kay Pangulong Marcos, walang iba ko hindi yung mga tauhan niya. Yung mga tauhan niya na hindi niya mapigilan ang bibig. Hindi niya mapigilan yung mga kabalastugang ginagawa sa gobyerno na ikinakapahamak ng kanyang gobyerno. Yun ang talagang nakikita ko dito. Walang biro ho. Mga nakapaligid, bahala na ho kayo. Kasama na ho dyan yung mga iniisip ninyo. Pero more than anything else, sa tingin ko pinaka talagang mukhang dahilan ng ikababagsak nito talaga ni Pangulong Marcos etong si Remulla. Dapat talaga dito si Bakin na to Hindi, walang biro. Dapat to talaga, ewan ko kung kaya ni Pangulong Marcos yun kasi Cavite yan. Kailangan na naman ng boto niyan sa 2025. Pero wala na hong ginawang tama etong ahensya ni Remulla. Diba pansinin nyo sekretary ka, mape-fake news ka ng tauhan mo. Anong klase ka sekretary? Wala ka silbi. Isipin nyo yun mape-fake news ka ng mga tauhan mo. Anong tawag sa'yo? Gullible, di ba? Hindi, isipin nyo na lang mabuti yun. Gullible ang tawag sa ganun. Mantakin mo na uuto ka ng mga mo at sasabihin mo, ay na-fake news ako. Ilan pa kaya sa mga bulong-bulong na mga katabi mo dyan ang nag-fake news sa'yo? Di ba? Isipin nyo yun. Isipin nyo na mabuti yun. Kaya nga ito hanggang hindi tinatanggal ni Pangulong Marcos itong si Remulla, I'm telling you now, dadaos-dos itong si Pangulong Marcos. Maniwala ko kayo sa akin. Kasi napaka-importante na nakikita ng mamamayan na meron hustisya sa ating bayan. Normal naman po kasi na meron talagang mga hindi magagandang nangyayari. It's not a question of meron magandang nangyayari, may masama bang nangyayari. Kasi tandaan ninyo kahit naman noong panahon ni Pangulong Duterte, meron namang nangyayaring masama. Ang maganda lang nung panahon ni Pangulong Duterte, nasusumbungan siya. Pag sinumbong sa kanya, pag sinumbong kay Senator Bongo, naaaksyonan. Di ba? Ngayon hindi Yun ang problema. Sino ba dapat ang aaksyon dyan pagdating sa hustisya? Ibig sabihin, justice. When you say justice, ito ay pagdating sa mapa-oposisyon, mapakritiko, mapalaban sa gobyerno, dapat pantay ang hustisya. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, yung simbolo ng justice yung nakapiring na mata ng babae
at tinitimbang ayon sa ebidensya, hindi ayon sa itsura nung tao o di kaya sa kalagayan nung tao, 'di ba ho? So napaka-importante nun. Kung naaapi na nga ang mga kababayan natin, kung naaapi na ang mga ordinaryong Pilipino, paano pa sila makakakuha ng hustisya kung ikaw, Remulla, ang nakaupo dyan? Isipin mo to, ha, Remulla, makinig ka. Yun niyang sarili mong tauhan, supposedly, Director General mo na sunod-sunuran sa'yo. Di ba? Ikinuwento ni Bantag yan. Yes sir, ganun lagi siya kay Remulla. Hindi mo ipinagtanggol nung nagipit. At ewan ko kung hindi mo pinagtanggol o isa ka sa mga kumukumpas. Hindi natin alam, di ba? Pero gayunpaman, kung yung sarili mong tauhan, ginanyan mo, what do we expect from you kung kami mga ordinaryong Pilipino? Pangalawa, kalaban nyo sa politika na si Tebes porket ang sinuportahan at siguro malamang dahil nga siya ay mayaman, pinondohan ang ibang kandidato noong 2022, ginipit nyo ngayon. Kasi iniisip nyo baka iba ang tulungan sa 2025. Lahat ng mga kaso ay unti-unting nadidismiss. Isipin mo mabuti yun, Remulla. Isipin mo, isaksak mo sa kukote mong maliit. Di umano. Kung sa tingin mo yung pagbabanta mo sa Banateros Brothers, tatahimik kami. Ay nako, nagkakamali ka. Hindi, punta na tayo dyan. Punta na tayo dyan. Kasi ito nga si Remulla, merong pagbabanta sa amin. Mga naka-interview kay Bantag. Sabi nga ni Maharlika, appreciate ko naman yung sinabi ni Maharlika na maling-mali. Ito ay isang martial law sa social media. Bakit to? Actually, mali pa nga ho si Remulla dun eh. Hindi lang po kami vlogger. Huwag mong kakalimutan na kami po ay gumagawa ng content sa remate at maging sa saksi ngayon. Ginagawan po namin. Ibig sabihin no, hindi lang ho kami vlogger. Kami mga lihitimong mga media din po. So kung kami ay pipigilan mo at bubusalan mo at ayaw mo marinig ang panig ng ibang tao, Remulla, nagkakamali ka. Makinig ka sa akin ha. Kung akala mo matatakot ako sa'yo dahil isa kang sekretary at abogado ka, tandaan mo wala pang ipinanganganak. Nakakatakutan ko. Huwag mong kakalimutan yan. Dahil isa lang ang kinakatakutan ko. Ha? Ipis. Ay, hindi. Ipis! Akla pala. Hindi. Isa lang po ang kinakatakutan natin. Yung lumikha po sa atin. Yan ang wag mong kakalimutan, Remulla. Kasi, ano ang sinabi mo? Hindi totoo. Ipaparinig ko sa inyo ha. Kung ano po yung mga, para magkaalaman tayo. Wait lang ha. Ipapakita ko, hindi ko lang nailagay. Sa pasensya nyo na. Ito ilalagay ko lang ha. Nang maikli. Okay? Ito lang naman yon. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sablay itong sinabi ni Remulla. Ha? Ito. Kasi akala kasi siguro nito Remulla, porket nasa kapangyarihan ka, matatakot mo kami. Pasensya ka na Remulla. Kami po ay lumalaban lamang sa hustisya. So kung kami ay babantaan mo, naintindihan ko, karapatan mo yan bilang mamamayan na magbanta sa amin. Na keso kami ipapakontempt mo o ganyan-ganyan. Pero alam mo, sinasabi ko sa iyo, sana maging warning na sa iyo yung nangyari sa iyo nitong nakaraan. Pagbali-baligtarin mo mundong ito, ang tunay na hustisya, maaaring hindi natin makamit dito sa lupa. Pero huwag mong kakalimutan that after this life, there is true justice. We are fighting for the right things. At
binibigyan lang namin ng boses ang lahat ng panig. At sa pagbibigay namin ng boses sa lahat ng panig, kami ay iyong babantaan. Alam niyo ho ba, even a convicted person have the right of freedom of speech? Huwag niyo kakalimutan yun. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay may kalayaang magsalita. Kahit ito'y convicted na tao. Huwag mong kakalimutan yun, Secretary Remulla. Abogado ka. Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press. And we are part of the press. Tas babantaan mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Panoorin nyo to, sinabi niya ha. Oh. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto Siya raw, ng Yung isang araw siya po ay na-interview ng mga ilang vlogger, sa linggo yata yun, mga 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganong salita. At ito po ay pamapas. Hinahanap ng batas at hindi dapat binibigyan ng salita. Wow! Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado? Even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niyang kesyo bakit daw binigyan ng pagkakataong magsalita. Unang-una, eto ha, lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if I'm wrong. On the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Dahil pinag-usapan, una, according to the definition ng contempt of court, pag nambastos ka sa korte, sabi nga a person guilty of misbehavior in the presence of so near a court or judge to obstruct or interrupt the proceeding before the same, including disrespecting toward the court or judge, offensive personality toward others, or refusal to be sworn answer as witness to subscribe an affidavit of disposition. Yan yung mga contempt of court. Ano ba mga pwedeng mangyari pag nag-contempt of court? Diniscuss yung kaso. Di ba? Sino ang dapat ma-contempt of court? Kami bang nag-interview? Anak naman ng wewe, oh. Ang nako-contempt of court, yung mga involved na partido, yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila, abogado nito, yung mismong hinahusgahan, yung mismong inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings. Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun. Yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? Hindi kami. Kami nagtanong lang. Wala nga kaming alam dun sa merit ng case nyo eh. Hindi nga namin pinag-usapan yung case. Pambihira naman, oh. Sino ba abogado mo? Si Attorney Libayan ba kinukonsulta mo? May sarili kayong batas? Kaya nga, ako I challenge kung merong abogado dito. Tanungin ko kayo, is that even contempt of court? Na nag-interview ang isang media at tinanong, kamusta ka na? Ano masasabi mo kay kay Katapang? Pinag-usapan nga namin puro si Katapang eh. Maaaring nasaktan ito dahil pinagmumura ni Bantag. Alam mo ba na hindi kami ang makukontempt kasi hindi kami involved. The judge has no jurisdiction sa amin. Kasi una-una wala naman kami dun sa korte. Pangalawa, hindi naman kami involved dun sa kaso. Okay? Kaya wala sa amin na magsasabing pinakikialaman namin yung case. Paano namin pakikialaman yung case? Hindi nga kami kasali doon. Hindi nga namin alam yung case.
Pambira naman, oh. Pero may sundot pa siya, kaya tingnan mo biglang nagbago. Tingnan nyo, ha? Observe nyo, biglang nagbago siya ng statement. Sa korte, sa proseso po ng batas. Proseso daw. Yung proseso daw ng court. Tatlo. Ano tawag? Contempt of court? Contempt of court. Yes. Obstruction of justice. Bigla nagbago, naging obstruction of justice. O sige, Google naman natin. Obstruction of justice. Obstruction. Justice. Ayan. Obstruction of justice, any person who willfully obstruct, impedes, frustrate, or delay the apprehension of suspect or the investigation or prosecution of criminal case or intrudes in a crime scene shall be punished within level 3. Sa anong inintrude namin doon? Secretary, anong inintrude namin doon sa pag-interview kay Bantag? Hinarang ba namin ng pag-aresto nyo? Inaaresto nyo ba sila at that time? Hindi nga namin alam kung nasan siya. Ang dilim-dilim nga nung paulit-ulit namin sinabi yun. Ang dilim-dilim nun, hindi nga namin makita kung siya talaga yung nagsasalita eh. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi nga namin alam kung siya talaga yung nagsasalita eh. Malay mo, kunwari siya lang yung mukha, iba nagsasalita. Nakita nyo? Paano namin ma-obstruct ang justice? Meron pa kang humirit dyan eh. Dapat daw inaresto namin, citizen arrest. Alam nyo ho ba pag nagbigay ka ng warrant, naka-specific doon na any law enforcer. Hindi ho kami law enforcer. Ang sakit mo sa banks. Sorry, pasensya ka na Rimulya. Ang sakit mo sa banks. Ano yun, sir, sa judiciary? Pero contempt of court yan. Hindi sa judiciary. Contempt of court yan. Parang binabasas mo yung korte. Sinabi na ng korte na habulin nyo to, hanapin nyo to, isukol nyo to. Kahit ikaw ay mamamayan na regular, hulihin mo to. At Walang ganun! Ito yung kasing sinasabi niyang ano eh. Ang bira, oo. Ito yung sinasabi niyang citizen arrest. Hulihin daw. It's very specific in the warrant. Law enforcer ang huhuli. Are you telling me na ipahunting natin sa taong bayan si Bantag? Ha? Are you even serious, Secretary Rimulya? Ordinary citizen, hulihin natin si Bantag. Ipapahamak mo yung ordinary citizen. Ano to? Vigilante? Binibigyan mo ng weapon ng mga mamamayan? Bibigyan mo ng, sabi ni Rimulya, pwede nating ulihin to. Remember, if this is the law, it means it applies to everyone. So, ang gagawin kong trabaho, mag-hunting ako ng mga wanted, tapos uhulihin ko? I'm not even a law enforcer. Kaya nga doon sa warrant, nakasulat doon eh. Ang mag-aano ng warrant, law enforcer. Pambihira yun, no? kukunin siya ng batas. Kasi citizen's arrest. Pero, di ba? Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest eh. Kahit regular person ka, pwede mo ulihin. Kaya pag ikaw yung vlogger, regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, eh parang Tinulungan? Saan namin tinulungan? Grabe ho ito si Secretary Rimulya. Pasensya ka na, Secretary Rimulya. Baka ang sinasabi mo, tinulungan namin maibigay sa taong bayan yung side ni Bantag. Nakalimutan nyo, sir, na meron tayong freedom of speech. Bawat Pilipino, even convicted. Hindi pa nga convicted yung tao eh. Jim Lord, nakadeclare nga,
Armed and dangerous si Bantag. Oo nga eh. Tapos gusto mo hulihin ng taong bayan? Pambihira naman yan. Aiding na ba yung ganun, sir? Aiding na yun? Yung... Pwede na yun, oh. Aiding! Paano naging aiding yun? In-interview lang namin, aiding na. Saan namin tatago sa bulsa ko? Hindi, joke lang yun, syempre. Pero una-una, hindi nga namin alam kung asan siya. As in, hindi ho namin alam. Hindi ho kami direktang nakikipag-usap sa kanya para makontak siya, ibang tao. Hindi ho kami yun. At uulitin ko, kami ho ay hindi ordinaryong vlogger. Kami ho ay parte ng media. Nasa remate po kami. Baka gusto nyong tignan, remate. Nandun po kami. Nandun yung malaki kong... Ay hindi, maliit lang pala. Yung pagmumukha ni Dada at saka ni Coach Oli. Yun na mas malaki. Hindi, tsaka pumapastos yun. Parang sinasabi mo, mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, sir, Wala pa sinabi yung korte. Ano sinasabi mong may sinabi na yung korte? kasi in our ano, Local. meron kami tinatawag. Hindi, wanted na to eh. May court order na for their arrest. Like, kung kami, sir, and legitimate na, Oh, ayan, tingnan mo. Kung kayo, tingnan nyo, sagot niya. ano, we could be sued or... It's possible. Yes. Wanted person yan eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin to. O di hulihin nyo. All Yung may all simulation. agents of the law. Kita mo, pati yung media nagtataka na. Sabihin, kahit kami, bawal namin interviewin. Diba? You hereby ordered to arrest. Yun na nga, vlogger, sir. Ay, sorry. Gusto nga nila mag-investigate. It's just contempt charge. In court. In court yan. Sa korte na mismo yan. We're not filing charges. It's just the court acting on it. Yan, tama yan. It's the court, hindi sila nagfa-file. Court ang magsasabi na wag nyo nang interviewin yan. Pwede yun, pag may gag order na. Eh, ang problema, wala pa ho ngayon. Wala pa. Nung in-interview namin siya, wala hong ganong order ang korte sa kanya. So, basically, walang sinagsasabi sa kanya ng korte na bawal siya magsalita. Ni hindi nga siya sinabihang bawal siya i-discuss yung kanyang... una-una, eto panuurin nyo kasi yung interview. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Wala. Puro tawanan lang kami doon. Hindi namin diniscuss kung ano ba yung kaso, ano ba yung ebidensyang pinresinta. Walang ganun. Napanood nyo ho ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yung napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong mga ganun na naman. Baka na fake news na naman kayo. Wala ho doon, pinag-usapan namin yung kaso. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid. Sino nakapanood sa inyo dito? Pakitaas nga yung kamay. Pakitaas nga yung kamay. Sige nga, gusto ko marinig. Sino ho dito nakapanood at nakita ninyo meron kami sinabi tungkol sa merit ng kaso? Di ba? Oh, reaction lang ni Bantag sa Congress at Senate hearing sa Bucor. Correct! Di ba? Yun lang yun eh. Meron kaming pinag-usapan tungkol sa, kamusta na kaso mo? Ano nangyari? Pambihira. Ewan ko, ito si Secretary Rimulya, pambihira naman, no? Pero gayon pa man, kung iutos ng korte ngayon na wag nang interviewin, kami po isusunod. I am a law-abiding citizen. Kung sabihin at ipag-utos ng korte na i-delete yan, kami po isusunod. As I always say in this program, especially dito sa akin, lagi ko sinasabi na we must submit to the authority. Kung ano sinabi ng otoridad,
naatin tong galangin even if we don't like it, even if we disagree on it. If the authority says so, we will follow. Paulit-ulit namin sinasabi yan. Wala ho kaming intensyon na i-obstruct ang justice at wala ho doon sa video na ino-obstruct namin ang justice. Pambira. Sabi nito ko, wawa naman si Wanat Bay, makukulong na. Isa pa ito. Pakibasa ho yung contempt of court. Pambira. Yan ang mga aliporis na mga kabutas eh. Alam mo, sa totoo lang, inaantay ko nga itong i-discuss ni Kabutas eh. Kasi sigurado ko, alam niya yung tama. Kaya lang, ang hirap baluktutin ito. Paano mo babalukto? Alam mo, wala akong abogadong... Mula nung lumabas to, ang dami kong tinanong na abogado. Bakit to? Para malaman natin. Baka naman talaga may punto si Remulla. Alam mo, yung mga kilalang abogado, tinanong ko na. Kung ano masasabi nila tungkol dito. Alam mo, sabi lang nila, basta wag mo na lang kami babanggitin, ha? Natawa. May nagsabi pa nga sa sobrang dami ng sinabi ni Remulla, siguro ang tama doon mga tatlo lang. Ilan may sinabi niya? Mga 1,000. Oh, ayan, si Pacquiao kaya kakasuhan din kaya ni Remulla, may pahag pa yun. Yun na nga eh. Isipin niyo yun, ha? Yun, literal. Literal na nakita niya. Alam niya kung nasaan. Sinalubong pa. Niyakap-yakap pa. Tapos ang pag-iinitan niya, ordinaryong Pilipino na tulad namin. Alam mo, ito ha. Ako'y nananawagan sa lahat ng mga vloggers. Pag hindi nyo papalagan yung ganitong klaseng sistema ng ating gobyerno, darating ang panahon, lahat tayo patatahimikin na. Hindi ko sinabing labanan ninyo si Remulla, that's not what I mean. Hindi ko sinabing you disobey Remulla, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, tayo ay manindigan bilang social media influencer na dapat lahat tayo ay may kalayaang magsalita laban sa mga maling ginagawa ng ating mga government officials. Kalayaan po natin ito. Maaari ngang mali ka eh. Yung opinion mo maaring mali. Pero malaya ka pa rin sabihin ito. Di ba yan nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon? I will protect you even if you are against me. Because it is part of your right. We are in a democratic country. Yun ang huling kita ko sa bansa natin. Unless, nagbago na. Hindi na tayo mademokrasya. Hindi ho, kasi alam nyo, ito isang malaking katarantaduhan. Maniwala ho kayo sa akin, ito ho'y napakalaking katarantaduhan. Ito ho'y maling-mali na pipigilan. Isipin mo ha, hindi nga siya makasagot ng diretsyo doon sa media eh. Kasi alam mo, kalayaan ng tao mang-interview. Remember, hindi naman po kami ang nagsabi ng mga tungkol sa kaso. Hindi. Tinanong lang namin yung tao. O ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo ganyan? Sa pagsabi mong kami ay ipapakontempt mo, para mo na rin sinasabing wala ng kalayaan magsalita si Bantag. Which is definitely wrong. Why? Still, sabi ko nga sa inyo, i-google ninyo, even convicted people, they have the right of freedom of speech. Bendo, maraming salamat for freedom of speech. Maraming salamat. Alam nyo, ito nga eh. Di ba bakit si Dilima nakakapagsalita pa? Ang mali, yung magdala ng cellphone. Tama ho yun. Pero marami sa inyo nagtataka, bakit may pasulat-sulat pa siya? Kalayaan niya ho yun eh. Kalayaan niya ang magsulat. Nakakulong na yun ha, kalayaan niya. As long that she will not discuss the case. Kaya nga tatanong ko kayo eh, kayo mga nakapanood, diniscuss ba ni Bantag yung kaso niya?
Wala. Isipin mo mabuti yun, ha? Kung si De Lima nakakapagsulat sa loob, tapos kaming mga vlogger na nag-i-interview ang pag-iinitan mo, abaktang wewe naman. Clarissa Castro, salamat po. Di ba? Sabi, namura kasi siya di Bantag. Ewan ko kung sino nagpayo dito kay Secretary Remulla sa pagsasalita niya ng ganito. Kasi, lalo tuloy lumalabas na talagang ikababagsak ng gobyerno ito. Maniwala ko kayo sa akin. Walang gobyerno. Kaya nga, pansinin ninyo ha, si Pangulong Duterte, kaliwat kanan ng batikos nun. May nakita kayo nagbanta siya. Ha? Malalibel kita. Ha? Defamation kita. Kakaliwat kanan yung pagbibintang sa kanya. Pati nga anak niya, pinag-initan na eh. May nakita kayo sa kanyang sinabi niya, ay lalibel kita. Hindi, lagi niya sinasabi, kalayaan nila yan. Kalayaan nila yan. Kahit mali, kalayaan pa rin nila yan. Marifel Del Mundo, banat ba'y konting tulong sa solicitor? Di ba? Kalayaan ho ng bawat Pilipino maging nakakulong nga na magsalita. The way lang nila pwedeng ilabas, yun ang hindi pa pwede. Halimbawa, kung sila ay magbibideo, bawal yun. Kasi nasa loob, bawal ang cellphone. Pero kung susulat sila, gagawa sila ng mga komento nila, pwedeng ilabas. Pwedeng ibasahin ng ibang tao. Ewan ko, Secretary Remulla, sure ho ba kayo na ang sakit nyo sa puso? Di ba nagkasakit siya sa puso? Tama ba na sa puso siya nagkasakit? Di ba? Sure kayo doon? Baka sa iba. Ay nako, Secretary Remulla, huwag kang ganyan kasi hindi maganda yan. Maniwala ko kayo sa akin. Huwag niyo hong apihin ang mga Pilipino. Huwag niyo hong pigilan magsalita mga... Hindi na ho kayo natuto sa kasaysayan. Noon nga di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung kaninong panahon. Pinigilan niyo lahat ng media. Hindi ikaw. Yung iba. Yung ibang administrasyon. Pinigilan ng lahat ng media. Kinulong pa. Ano nangyari? Pinatalsik. Soledad Mueller, maraming salamat. Ito lang, sasabihin ko sa iyo, Secretary Remulla, makinig ka ng mabuti. Maling galaw yan. I'm telling you now. Yan ang ikababagsak ng pamahalaan ng gobyerno ni Marcos. Pag sinimulan ninyong busalan ang bibig ng mga social media, huwag niyong kakalimutan. Kung yung media nga noon, madali pang kontrolin, hindi nyo nga nakontrol. Hindi nila nakontrol, sorry, hindi kayo. Ngayon pa kaya, social media, you will try to control social media? Are you even kidding me? Kanina nga ito, pag-usapan na natin ng bahagya hindi, tuloy muna natin to. We're just informing the court of when this happened, how it happened, and the record of what happened. Pero sir, dun sa interview, meron po ba kayong nakuha? Power ng court yan, hindi kami yan. Pero kung tatanungin nyo sa amin ang consequence, yun ang consequence. How would we say that, sir? Pardon. How do you say it? Yeah, When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be Did we aid? Tinulungan ba namin yung mama? Tinulungan namin yung mama na magsalita, ganon? This is, alam mo, napaka-funny nito. Grabe. Subukan yung gawin yan lalo. Sa tingin nyo ba kung sakaling ikulong nyo kami, ikabe-benefit nyo? Imelda said, salamat po. Alam nyo ang mangyayari, bubuksan ninyo yung isang bagay na sarado. Subukan yung ikulong ang vloggers dahil sa pagsasalita nila. Dahil sa, wow! Magiging bayani pa ako niyan sa ginagawa mo niyan.
Secretary Remulla, ginagawa nyo kaming bayani. Ikaw, bahala ka. Kasi ako naniniwala ako sa korte. Naniniwala ako na patas ang korte natin at hindi didinggin yan. Yung ganyan. Di ba meron nga tayong batas dyan? Nasa konstitusyon yan. No law shall be passed abridging freedom of speech, freedom of... parang hindi mo naman inaral yun. Boss, anong nangyari sa'yo? Saan part namin ini-aid? Tinutulungan. Wow, galing naman namin. Nakakatulong kami sa kanya. Sabi nito isa, sinira na nga niya, sabi ni Bry. Sinira na nga niya, boss, ang essence ang ATL, yung anti-terrorism law. Tapos ngayon, sa ginagawa niya, lalo niya sinisira ang DOJ. Oo nga eh. Hindi ako, eto Secretary Remulla, eto makinig ka. I'm giving you one day to say na fake news ka. joke lang. Biro lang! Bumanta! Hindi. Biro lang. Nagjo-joke lang po ako dun, ha? Hindi po kita binabanta. Hindi kasi alam mo na, funny talaga to. Funny. Sabi ko, aling part doon? Ewan ko ba kung pinakinggan niya o pinanood niya? Siguro binalita lang sa kanya, hindi naman niya pinanood. Hindi ba? Parang, pinanood mo ba talaga yung interview namin? Wala nga kami pinag-usapan tungkol sa kanya eh. Hindi niyo napansin? Wala kami pinag-usapan tungkol sa kanya kung hindi si Katapa. I mean, ng kanya hindi namin pinag-usapan yung kaso ni Bantag. Hindi namin pinag-usapan si Bantag. Ang pinag-usapan namin, ano masasabi mo doon sa mga nangyayari sa loob ng Bilibid? Yun ang pinag-usapan namin. Pangalawa, yung mga kongresista na nangungurap. Yun lang pinag-usapan namin. Sabi ni Drogon, grabe ka naman, tunog libayan. Oo nga, tunog libayan. Yung style niya, tunog libayan. Then it is an affront to the court. Is it When correct you thumb your nose at the court. Is it correct to say DOJ would file a manifestation? No, we will just, probably, we will let it be known. Maybe a manifestation will suffice. Okay. Sir, may nakuha tayong information from that interview kung nasaan sila. Hindi, wala. Wala naman. Pero alam, Wala namang... Wala nga, di ba? Hindi nga siya nagsalita kung asan siya. Pambihira, oh. Pero nasa public record naman yung interview niyo eh. Nandun pa eh. Ayun. Naka-post pa na ngayon, di ba? So continuing contempt of court yan. Continuing contempt of court. Ibang level. Continuing... Ay nako, isipin nyo yan pagka ginanyan. Sabi nga nila actually marami na nagsabi sa akin. Yan si Secretary Remulla, medyo pikon. Yan ang sinabi nila sa akin, medyo pikon daw yan. Malamang, di ba kasi, makikita naman natin yan nung panahon ni Bantag, nung pag nagmumura si Bantag, napipikon siya. Tapos nung panahon ni Tebes, nung sinayawan lang siya ni Tebes, napikon din siya. Talagang every time na inaasar sila ni Tebes, si Remulla, hindi ko nga maintindihan Ang dami mong iniisip, isinama mo pa kami sa iisipin mo? Boss, anong nangyari? Bumawa. Hindi naman ito sabi ko nga, nung iniisip ko yun, sabi ko, hala, si Secretary, ang tinatarget lang niya noon, si Bantag, tapos naging congressman. Tapos ngayon, bigla nang kami. Ano yung bumaba ka ng level? Pasensya na kasi parang hindi ko malubos isip Ano yung binaba mo yung level mo bigla? Biglang kami na lang yung pag-iinitan mo? Ang baba nga ng tingin ko sa sarili ko Parang bumaba ka talaga sa level namin? Paano nangyari yun? Itaas mo naman, ang taas-taas mo, sekretary ka. Pati ba naman yung level ng vlogger, pakikialaman mo? Ano ba yun? Pambira ka naman, Secretary Remulla, oo. Hindi naman. Alam ko naman may nakikinig naman sa atin. Pero I never thought of, pati kami pakikialaman pa kami. Magiging threat pa kami sa inyo. Ano ba yun?
Hindi naman, 2,000 to 3,000 lang naman kada gabi nanonood. Bakit naman kailangan yung matreat? Hindi, alam mo, minsan napapaisip tuloy ako, talaga may epekto yung movement natin. Alam nyo kung bakit? Yung ratings nga ni Pangulo Marcos, dumausdos dahil nga kay Tebes. Isipin nyo ito hindi lang sa amin to. Okay, linawin ko we're not getting all the credit. No. Nandiyan sila Jojo. Ang dami pa. Marami pang ibang vloggers na hindi ko na lang mababanggit sa inyo kasi hindi ko memorize yung kanila mga vlog. Pero marami pa pong vloggers na nag-discuss kung bakit sablay yung mga bintang nila kay Tebes, kay Bantag. Maraming Bantag vloggers. Kay Tebes, ang talagang merong kasalanan dyan, si Jojo, di naman ako Mas marami pang alam si Jojo sa akin, mas marami pang inilabas yan kaysa sa akin. Ewan ko nga ba dyan Siguro bayaran ni Tebes. Biro lang Hindi, di ba, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Marami kasi ang namulat. Di ba? Marami yung napaisip na, oo nga, di ba, si Tebes, meron siyang connotation na bad man, yung masamang tao. Pero nung unti-unting nadidiscuss ng mga vloggers, yung the truth behind what really happened doon sa Tebes issue, na marami namulat ang isip They don't like Tebes, pero alam nilang ginagago at pinag-iinitan si Tebes. Yun naman kasi ang importante dito We are not here for you to like Tebes or Bantag. No, that's not our goal. We are here to tell you ano ba yung mali sa mga ginagawa ng gobyerno natin tungkol sa mga taong ito. Remember these people, itong mga politician na to, there are just politician na inilagay sa gobyerno. Number 1 dyan ang mga Rimulya. Alam natin yan, ang Rimulya, mga politiko yan mga yan. Kung sino nakaupo, yan ang sisipsipan. Kung sino nakaupo, yan ang pwedeng... Alam nyo na, basta nakaupo. Di ba? And kung sino yung kaaway ng gobyerno, yun ang ibabaon. Ngayon, nabigyan sila ng kapangyarihan. So, ibinabaon nila. Secretary, isipin mo ito, Isipin mo maigi to. Pag-iinita mo kaming 3, pero yung kaso ni De Lima napapabayaan na. Kaya tuloy unti-unti na didismiss. Anong itsura nun sa taong bayan? Anong itsura nun pag na-dismiss si De Lima? Tapos kami ang pinagbuntungan mo ng galit. Nagbisi-bisihan ka sa amin, tapos si De Lima ganun? Pambihirang buhay to. Diba? Sana, isip-isipin mo yun. Dahil una-una, ikaw ang nagpapasikat sa amin, hindi kami. Ikaw. Nananahimik kami dito. Tawanan nga lang yung interview namin Alam niyo ba dapat may part 2 pa yun? Busy lang kasi ako Hindi, walang biro ito. Dapat may part 2 yun. Busy lang po talaga ako dahil kailangan kong kumayod. Alam mo naman, si single by. Oh, the single lady. Single lady. Kailangan kong kumayod Buti nga, hindi pa kami naka-part 2. Antay ka. Magpa-part 2 kami dahil sa'yo. Ay, naku, pambihirang buhay, next! Sino ba? Pag-usapan natin! Ay, ito. Gusto ko to. Favorite ko ito. Matindi ito. Gusto ko itong pag-usapan Okay lang ba? Medyo mag-extend ng kapiraso. Kung okay lang, pero kung ayaw nyo, wag. Kami kasi pag-usapan natin. Alam niyo nangyari sa kami kasi, sasabihin ko sa inyo. Ang nangyari kasi dyan, si po nangyari doon. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Kaya galit na galit si Gobernur. Dahil ganun na nangyari. Di ba? Ay kayo, kung kayo ba yun, sasabihin nyo,
ikaw naman ang ginanong. Gusto mo pa mag-perform? Di ba hindi na? Ano daw? Anong ano daw? Hindi naman na, pinaliwanag ko na eh. Tapos na usapan. Oh, tapos na. Oh, kayo naman oh. Kayo talaga hindi kayo nakikinig eh. Yan ang problema sa inyo. Nagpapaliwanag ako dito, di kayo nakikinig. Oh, pasok. Hindi natuloy ang dapat sanang pagtatanghal ng OPM band na Kamikaze sa pista ng kasiguran sa Sorsogon. Pinauwi kasi sila ng mismong gobernador ng probinsya. Ang dahilan, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa gitna ng concert para sa pagdiriwang ng kapistahan sa Kasiguran Sorsogon kagabi, bumagit na sa entablado ang gobernador ng lalawigan na si Boboy Amor para sa isang anunsyo. Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga, may attitude. Hindi na yung makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa maraming banda na gusto magpasaya sa atin. Pero kung gano'n naman ang ugali, pasaysahan tayo. Ang tinutukoy ng gobernador na hindi na makakapag-perform. Diyan, maraming salamat. Kamikaze. Pinauwi na raw niya ang nasabing banda. Inuulit ko, bayad yun. Kasi bago mag-perform sila, dapat bayad. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na pagtitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwedeng pastusin ng mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsoganon. Naku, ano ko dito. Wait lang ha. Tuloy natin. Tulak natin ng konti. Nakilala noong early 2000s ang bandang Kamikaze na sumikat ng gusto noon dahil sa kanilang hit song na Narda. Taman to. Hindi anunsyo ng gobernador ang dahilan kung bakit niya pinauwi ang banda. Pero ayon kay Dong Mendoza, ang Public Information Officer ng Provincial Government ng Sorsogon, nagalit daw ang gobernador nang tumanggi ang banda na magpictorial sa atraksyon ng probinsya na kung tawagi 16,000 Blue Roses na binubuo ng libu-libong LED na mga bulaklak. Daon na raw pumayag ang bandang gawin ito pero hindi umano sumunod sa lugar noong araw ng pictorial. Sinisika pa rin naming makuha ang panig ng bandang Kamikaze. Tumanggi na rin magpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News. Ganito. Okay, kikwento ko na sa inyo. Etong governor na ito may pagkabastos kasi. Sa tingin ko bastos to eh. Bakit? Alam mo, kilala ko ang Kamikaze. Nakasabay namin yan, nakasama namin yan. Wala akong problema dyan. Napakabuting tao niya mga yan. Honestly, siyempre, yung normal na rock band. Pero family man niya mga yan. Hindi ho yan yung tipo ng basag ulo, inuman, nagdodroga. Walang ganyan dyan. Kung meron man, alam na natin kung ano yun. Yung ano lang yun. Pero hanggang doon lang yun. Na legal sa ibang bansa. Pero gayon pa man, etong banda na ito, pagdating sa professionalism, napaka-professional ho nito mga to. Sabi ko nga sa inyo, nakasama namin ito eh. Pagka merong mga meet and greet, pag merong pupuntahan na kailangan puntahan, nandun sila. Kaya lang kasi, minsan, makinig kayong mga makinig kayong mga nasa ibang, kayong mga politiko. Kaya ako ipagtatanggol to kasi alam ko ginagawa ng mga politiko eh. Kayong mga politikong nagbabayad sa artist, feeling ninyo, pag binayaran nyo na ang talent fee, pag mamay-ari nyo na mga artist, hindi ganun yun. Makinig kayo. Ang binayaran ninyo ay yung pagpe-perform. Hindi kasama doon mga pictorial, courtesy call, hindi kasama yan dyan. Ang problema kasi sa inyo, porket binayaran nyo ng mahal, feeling ninyo sa inyo na. Pwede nyo nang utusan, o punta kayo dito, pictorial kayo dito, o punta kayo dito. Kung wala sa kontrata yan, wala sa kontrata yan. Tapos sasabihin ninyo attitude. Porket hindi pumunta? Hindi, alam nyo nangyayari sa amin yan. Kaya napakalinaw niya sa kontrata ko. Ilang beses na nangyari sa amin yan. Ilang beses na rin sinabihan ng grupo ko, attitude. Bakit? Hindi kami pumunta kay Mayor.
Napakalinaw sa amin po ito sa aming kontrata, napakalinaw diyan, walang courtesy call. Wala akong pakialam kung magalit si Mayor ang nagbayad. Una-una, hindi niya pera yung pinambayad niya. Pera ng taong bayan yun. Kaya kung eepal lang kayo dyan at sasabihin ninyo, attitude, dahil hindi sumunod sa gusto ninyo, kayo ang may attitude. Delsen, maraming salamat. Sumunod kayo sa kontrata, ipakita niyo sa amin ngayon. Kung naandun sa kontrata yung pictorial, ipakita nyo sa amin. Pag napakita nyo sa amin na may pirmado kayong kontrata at hindi talaga pumunta kami kasi, bukas na bukas akong babanan kay Kamikasi. Pero hindi Yan ang problema sa mga probinsya na hindi probinsya, I mean mga LGU na nag-iimbita. Galit na galit. Ngayon, kami bilang Mongka Girls, naintindihan namin yan. Pag kailangan at talagang kung kaya naman namin, gagawin namin. Pero kasi tandaan ninyo, minsan kasi yung mga banda na yan, kahit walang show o may show, minsan tirik ang mga mata niya hanggang umaga. Kami ganun O, kami may Cebu, di ba? Ito, nilay down ko na. Ito, schedule namin. Kaya nasa kontrata ko yan Ito, schedule. Ito, dating namin. Walang gigising sa amin hanggang hapon. Hindi sila pwedeng gumawa ng schedule. Kasi minsan, gumagawa yan ng schedule. Lunchtime, pupunta tayo sa restaurant nito kasi sponsor ito. Anong pakialam namin sa sponsor nyo? Sponsor nyo yun, hindi namin sponsor yun. Tapos sasabihin sa amin, attitude. Sandali, ang linaw sa kontrata. Ang performance ang binayaran ninyo. Performance. Alam nyo ba, even yung mga artist sa ibang mga bansa, kung ano lang yun nandun sa kontrata, yun lang ang susundin. Kasi kayong mga, pasensya na, mga politikong abusado, feeling ninyo, kayo nagbayad, kaya kahit anong iutos ninyo, kailangan gawin. Hindi ganun yun. Talent fee ang binayaran nyo. Talent fee na mag-perform. Hindi para kausapin ninyo, i-courtesy call nyo. Manigas kayo. Sabi ko nga sa inyo ito, alam biro ito mga kapatid, mga kaibigan. Mongka Girls, ilang beses na ako napahamak dyan, muntik na mapahamak. Pinaligiran na ako ng mga bodyguard na pulis nitong mayor ng Bulacan. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Mariel Soriano, salamat. Totoo. Bakit? Bakit daw kami nagmamadali? Anong nagmamadali? Tapos na show namin. Alam nyo, kami nga ganito 1 oras lang yung show nakalagay dyan. Talent fee for 1 hour. Ito. Pero nilalagpasan namin. Ginagawa namin 115, minsan 120 minutes. Pero after nun, diretso na kami sa VAD, uwi na. Gusto niya, dumisplay kami doon, kasama niya habang nagiinuman sila ng barkada niya. Gunggong ka ba? Maghanap ka ng GRO. Yang kamanyakan mo, ilagay mo sa tamang lugar. Hindi porket sexy yung performer, ganun na lang ang trabaho. Yung pagiging sexy, sa stage lang yan. It's part of their show. Art yan. Hindi ibig sabihin nun, kailangan na kaming makiupo sa inyo. Maniwala kayo sa akin, ang dami ng ganyan. Ang daming kong karanasan. Kaya sanay ako sa ganito, yung ganitong kalakaran. Matigasan tayo, bahala kayo. Ayaw nyo, diwag. Pakialam ko sa inyo. Kasi nakasulat na ho sa kontrata ko yan. Kaya nga alam ko sabi ko nga sa kanila etong sa Kamikasi, ipakita nyo sa amin, Gob, kung meron kasama sa kontrata nyo ang pictorial. Pakita nyo. Ilabas nyo.
Hello? Ayan na! Oh, nadidinig niyo na ako! Taas-taas ang mga kamay! Eto na. Nadidig niyo na ako? Okay na. Salamat po, salamat. Hindi, alam nyo, ito lang. Sabi ko nga sa inyo Gob, kung kayo gusto nyo marinig ang panig nyo, sige. Ipakita nyo sa amin na meron kayong kontrata between Kamikase na mag-pictorial. Kasi alam nyo, minsan, pinangangalagaan din nila imahe nila. Okay, merong mga kanya-kanyang imahe ang tinatawag na hindi minsan maintindihan ng mga iba. 'Di ba? Merong imahe na kailangan proteksyonan para pagka hindi pumayag sa mga ilang mga bagay. Ang dating ngayon sa iba, attitude na kaagad 'yun. 'Di ba? Hindi ho ganun 'yun, sir, Gobernador. Makinig ka, Gob. Hindi ho ganun ibig sabihin po nun. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, sa amin nga minsan may hihirit pa Meron nag-iimbita sa amin, tapos tinext ko yung entourage, bakit ganito? Tapos nagagalit, bakit may security? Sabi ko, bakit? Anong gusto mo, pupunta yung babae, tas kami lang, ako lang? 5 lang kami, ganun. Bakit kailangan may mga ganito daw? Sabi ko, una-una babae yan, hindi naman huya magbubuhat ng mga maleta nilang malalaki, pati mga equipment. Kasi dala-dala namin ng mga mixer Dala namin ng mikropono. Dala namin ang lahat. Pati mga props dala namin. Anong gusto mong pagbuhatin mo ka, girls? 'Di ba? Minsan kasi may mga hindi sila maintindihan. Tapos i-explain namin. Ang dating sa kanila attitude na. Ganito na lang kasimple yun. If ayaw nyo, edi wag. Wala naman namimilit sa inyo, kunin nyo kami. Wala naman namimilit sa inyo, kunin nyo kami kasi. 'Di ba? I mean, eto lang pasensya na, pero Gob, kung wala kayo may papakita, kayo ang may attitude. Kayo. Una-una, tandaan ninyo, Gob. Ang Kamikase, dekada na nandito yan. Alam nyo, walang biro ito. Not because friend ko, makilala ko si Jay. Hindi. Sa katunayan, hindi naman kami close niyan. Pero ito masasabi ko, itong grupo na ito, dekada na ito, isa sa kinabibilibang ko sa kanila, it's how they handle being together na grupo. Parang parokya Parokya ganun din, together din sila. For how many years? Ito ganun din. Plus, performance-wise, sulit ang bayad dito sa Kamikase. Maniwala ko kayo sa akin. Ako ho, nung nakasama namin sila, hindi ko kabisado kanta niyan. Hindi ko alam ang kanta niya kasi hindi naman ako mahilig sa rock noon I mean sa rock, Pinoy rock. Hindi ko hilig yon. Nung time na sila'y sumikat, ang hilig ko na talaga is hip-hop, R&B. Hindi ko alam ang kanta nila. Pero nung nakasama namin sa Amerika yan, sobrang nag-enjoy ako sa total performance ng bawat isa sa kanila. From the drummer to the guitarist, bassist, at lalong-lalo na yung singer. Total performer talaga. Kaya nga mantakin mo yung kanta na nila na sobrang sikat noon pa hanggang ngayon, kinakanta pa ng mga tao. Bakit sila tumagal ng ganyan? Talent. Pangalawa, yung kanilang samahan sa grupo. Pangatlo, because they are so professional. And I can guarantee you, these people are professionals. Hindi naman tatagal sa industriya ng entertainment yan. Alam nyo kung gaano sila ka-professional? Ako, minessage ko talaga si Jay. Sabi ko, Jay, eto, trending kayo, bla bla bla. Baka naman pwede kitang kasi alam ko kayo kilala ko kayo hindi kayo ganyan Ipagtatanggol kita kasi alam mo sabi sa akin, hindi na okay na. We choose to manahimik na lang. Hindi na. Tapos kinuwento niya nga ng kapiraso. Sabi niya, pero wag mo na sabihin in public. Hindi ko na sinasabi yung sinabi niya. Ganun sila ka-professional. Gusto nyo malaman kung gaano hindi professional yung gobernador na yan? Tingnan mo Hindi lang na pagbigyan yung kanyang kapritsyohan, yung kanyang kaartihan na kailangan mag-pictorial sila doon. Hindi lang mapagbigyan ano sabi niya? Hindi hinatid sa hotel. Idiniretso sa airport, doon sila mag-overnight. Alam nyo, sa totoo lang, kayong gobernador kayo, napakabastos ninyo sa mga musikero. Sabihin na natin, hindi talaga sila sumunod. Halimbawa lang may attitude.
Halimbawa lang ha, Gob, may attitude. Halimbawa lang. May attitude talaga si Kamikasi. Sir, Kamikasi, ordinary citizen. Kayo, public official kayo. You should serve the people. Hindi yung idadali nyo sa airport, doon yung pag-overnighting yung mga tao, yung mga banda. Ang kapal naman ng mukha ninyo, sir. Tandaan nyo, government official kayo ha. Public servant kayo. Tas gaganyanin nyo yung mamamayan. Ano ito? Gantihan? Ganyan ang ugali ninyo sa mga musikero? Hindi sabi ko nga sa inyo sabihin na natin, talagang may attitude ang Kamikasi. Gayong pa man, hindi dapat ganun ang inyong attitude. Kasi bilang public servant, alam nyo ba ibig sabihin ng public servant? Tingnan nyo sa batas. Kailangan mas meron kayong courtesy, understanding because you are serving the people. Hindi nyo man lang inilagay sa hotel, tapos galing sa bibig nyo yan, sir, ha? Dinala nyo sa airport, doon nyo pag-overnightin. Anong awa ninyo? Ano ito? May martial law dyan? Pasensya na, pero ipaglalaban ko itong mga musikero. Maniwala kayo sa akin. Ipagpapatayan ko musikero. Bakit? Buong buhay ko bilang musikero, bilang manager, bilang drummer, alam ko kung gaano kahirap ang maging isang musikero. Kaya maano yan sa ano ko Hindi ho madali. Eto ha. Sabi nga nila halimbawa kung ikaw ay isang, hindi ko sinasabing madali wag na nga tayo magbanggit ng kurso. Kunwari lang, ikaw ay nag-aaral ng math. O kaya nag-aaral ka ng science. Di ba you just have to memorize it? Tapos pag nag-exam ka, sasagot ka na? Ganon. You have to memorize it. That's it. Sa musikero, hindi. Sa musikero, hindi mo lang basta aralin. Alam mo teorya? Okay, alam mo. Ngayon, matutugtog mo na. Hindi. It will take you practice para maano yung craft mo. Hindi, kaya nga sabi nga sa pagiging musikero, hindi pwede ang cramming. Alam niyo yung cramming? Kasi, hindi porket memorize mo na yung pyesa mo, matutugtog mo na yun. Hindi, kailangan mong practicein yun araw-araw. Ganun kahirap ang pagiging isang musikero. Sa science nga, math, English, basta pwede ka nga mag-cramming dyan Last minute na pag-aaral, ayos ka Kaya pang ipasa yan. Pero pagka pyesa, binigyan ka, nabutang ka ngayon, hindi mo ibig sabihin matutugtog mo na yan. Kailangan mong practicein yan. Ganyan kahirap. Ito mga to, pamilyado ho ito. At isa pa, ito nga mga musikero, alam nyo, lalong-lalo na ang bokalista. Ang bokalista, ang instrumento niyan, ito, vocal cord. Yan ang pinaka-instrumento niyan. Marami sa mga kumakanta ang nasisira ang vocal cord. Nagkakaroon nga yan ng minsan namamaga, minsan nagiging paos. Ganun kahirap yun. Hindi ho biro yun. At the same time, ang entertainer, even if they have personal problems, emotional problems, they cannot show it sa kanilang audience. Kaya nga, simple lang Dito makikita mo sinong professional. Yung gobernador, siniraan na sila doon para mamuliti ka. Sama-sama tayo. Sige. Ibabangon natin ang Sorsogon. Ano yun? Politikang politika. Datingan mo, brad Diba? Politikang politika. Ibabangon natin. Sama-sama, hindi tayo papaapi. Itong bandan to, may attitude. Isipin mo yun, yung ikaw, government official ka, public servant ka, ganyan ang ugali mo. Kita mo yung quote-unquote mga mukhang lasinggero at saka mukhang manginginom na banda. Nagsalita? Hindi. Bakit? Professional Professional. Ikaw, Gob, define professionalism. Dalhin mo sa airport? Hindi mo patulugin sa hotel? Is that what you call professionalism?
Professionalism pala yung pinag-usapan, ha? Iba pa yung pagiging public servant. Public servant? Gob, ikaw public servant? 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 Anong klaseng servant yan? Servant o hari? Magkaiba yun. Di ba? O baka sabihin mo, hindi na makakatungtong ang mga kagaya sa Sorsogon. Eh, di bala ka. Hindi, alam mo, ito kasi talaga, ewan ko. Kaya nga, alam niyo, nung tanda ninyo, pinaglaban din natin yung isang bar na kumakawawa na sweldo ng banda. Alam mo, dami lumapit sa akin noon, nagpapasalamat. Pati mga bouncer, sabi, alam mo ba kami, budget namin dito, 350. Ay, pamasahe pa lang yun eh. Sasangain niyo yung mga suntok, 350 bibigay sa inyo. Tapos sasabihin pa nung Gob, hindi, dadali natin si Vice Ganda dito. Si Sarah Geronimo. Vice Ganda, Sarah Geronimo. Yung totoo. Papayag kayo na ginaganyan ang mga musikero natin? Kung ako nga dito sa mga musikero, mananawagan ako sa inyo. Huwag na kayong pumayag dyan sa Sorsogon kung ganyan ang Gob na mag-iimbita sa inyo. Pag hindi niya nagustuhan, hatid kayo sa airport. Ano to? Airport to airport? Dinaig mo pa immigration, ah. Hindi, dinaig niya pa immigration. Airport to airport ang dating. Walang uwian sa hotel. Go, ganyan. Ulitin ko, ha. Kahit masama, kunwari lang. Totoo yung sinasabi mo, attitude ng kamikasi. Pero dadalhin mo sa airport? Ano kang klaseng gobernur? Grabe. Ganyan ho ba kayo dyan, sir? Pag hindi nasunod yung gusto nyo mangyari? Ang lupit nyo, ha? Etong mga, alam mo, nawala na talaga sa lihis ang mga politiko natin, mga government official natin. Nawala na sa lihis. Alam nyo ba dapat na ang governor natin, mga mayor natin, public servant sila? Utusan ng taong bayan? Hindi eh. Naging hari? Ano to? Hari na ba tayo ngayon? Hindi. Sabihin nyo lang sa akin, kung tayo ay Middle East na ngayon, hari na nang namumuno sa atin. Kasi nga, alam mo, maiintindihan ko pa, kung maraming nagsasabi, may naririnig-rinig tayo na ang kamikasi dito sa lugar na ito, ganito, kamikasi. Alam mo, wala eh. Wala. Pero one thing that I know, they are strict on the contract. Yun ang sigurado ako. Kasi most of the artists, especially yung may mga pangalan na, they are really strict on the contract. Ano yung bawal gawin, ano yung dapat gawin, sino lang, ilan lang ang meet and greet, saan lang gagawin yun. Napaka-importante. Alam mo kung bakit? Gob, makinig ka. Kasi iniingatan ng management na minsan ma-expose sobra ang artist. Kasi pag na-expose sobrang artist, nawawala na yung excitement sa tao. Part yun ng strategy ng mga artist. Pag ibinabad mo sa karsada yan, pag ibinabad mo sa ordinaryong tao, hindi mo hiniwala yan, ang mangyayari dyan, parang wala ng element of surprise, nawawala na yung paghanga ng tao kasi, dyan, katabi lang naman namin. Picture dito, picture dyan. Importante yun eh. Sir, kung hindi nyo naiintindihan yun, itanong nyo yung ibang mga, tanong nyo si Vice. Kung nagreklamo dito kay Kamikasi, sige, si Vice. Tama kayo, stricto si Borge, yung drummer nila at same time manager. No, napaka-stricto niyan. Kilala, sabi ko nga sa inyo, kaya nga tumagal yung grupo na yan eh. Kaya tumagal ng grupo na yan, very professional pagdating sa management. Napaka-ano ho niyan. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Gob, eto hamon ko magpakita kayo ng kontrata na kasama sa pictorial yan. Ha? Eto na lang, Gob. Maniwala ko kayo sa akin, bukas na bukas ako nababanat sa Kamikasi. Hindi, promise ko at sasabihin ko, mali pala ako, nag-attitude talaga ito. At saka alamin muna natin, una-una,
paano kunwari talaga meron yan? Kasi minsan, yung demand ng mga ilang mga local government, alanganin yung oras. Kauuwi, hindi, wala pang tulog. Tandaan nyo na, grabe ho ito mag-perform tong Kamikasi para hong mga nakainom to ng mga 5 Red Bull. Nakita nyo naman mag-perform tong Kamikasi? Ay, isa ho ito sa mga energetic na grupo. Lalo na si Jay, pambihirang tanda-tanda na, dumatumbling pa. Jay, pasensya na Hindi, grabe ho yan si Jay. As in, hindi na ho yan bata, pero grabe energy niyan. Dinaig pa bata. Dinaig pa niya ng Boca Girls pag nag-twerk Ganun ka-energetic yan. Tapos, siyempre, baka, alam mo yun, isipin nyo, kailangan nila magpahinga muna bago sila sumalang. Alam nyo yun? Kasi sa amin ganun Ang ano ko dyan, ang kontrata ko talaga, pagdating namin ng probinsya, walang iistorbo hanggang before the show. Bakit? Kailangan nila ng full sleep. Alam nyo ba, pinaiinom ko pa ng pampatulog yung mga yan. Yung mga girls, walang biro. Dinadalang ko yan ng ZyQuil at saka melatonin. Pinaiinom ko sila. Pagdating namin sa hotel, uminom kayo Kasi mga bibig nyo sa sismisan. Inaabot hanggang tanghali So pinaiinom ko sila para makatulog. Para buong araw, meron talaga silang enough sleep. Kasi nga, galing kami sa show, tapos pupunta kami sa venue. So enough sleep, tapos after nun, dun, sige, kung gusto nyong magpa-picture ng magpa-picture, okay lang, go, picture ng picture, after na ng show. Kasi nga, para yung excitement ng tao na andoon, para yung energy ng girls nakafocus lang sa show. Ito nga, ito, para lang sa kaalaman ninyo, ikikwento ko lang sa inyo. Kahit ito si Beyonce naman to, although si Beyonce ito, pero sinasabi ko lang sa inyo na meron talagang ganyang klase. Di ba? Nung si Beyonce nagpunta ng Pilipinas, si Mocha, kaibigan niya yung isang dancer ni Beyonce. As in, kaibigan niya. Nakasama pa siya doon sa bus ng entourage ni Beyonce. Nandun ang dancer, nandun yung banda ni Beyonce. Ganun, nakasama si Mocha. Ang dami nga nagtaka kung paano na-meet niya yan kasi through another friend sa Amerika, through another artist. So, nakasama niya yan. Pero alam niyo si Beyonce, hiwalay ng hotel, hiwalay ng bus, bawal magpa-picture kahit mga kapwa dancer or banda niya. Hiwalay na hiwalay. Hindi pwedeng kumausap. Magmi-meet lang sila as in few minutes before the show. Ganon. Kasi nga, merong tinatawag na ang isang artist, nagko-concentrate yan before the show. Nag-i-internalize. Hindi ho yan yung akala ninyo na basta lang makakanta. Hindi ganun yun. Mag-i-internalize yan how they're going to bring the crowd na umangat talaga. Kasi part of pagiging entertainment. Di ba? Ganun ang ginagawa. Alam ko ho kasi kahit ibang mga singers, banda, ayaw na nagpapa-istorbo. Hindi ko na lang papangalanan yung mga nakakasabay namin. Stricto yan sa namin, sa dressing room. Nandun yung artist. Bawal mo na istorbohin. Kahit ako, sinasabihan ko yung girls kahit alam ko, fan kayo ni ganito, huwag niyong i-istorbohin before the show. Kasi minsan, ayaw nila nagpapa-istorbo, nag-internalize. Unless sila na ang lumapit at kausapin kayo, then pwede kayo magpa-picture. Pero kasi gano'n ang artist. Kaya nga ang artist minsan iniisipan ng ibang tao na may attitude. Kasi iniisip nila ayaw kausapin, na matahimik. Hindi ho attitude yun. Hindi, yun lang sa akin Kahit si Bamboo hindi pa mag-perform for pag konti pa lang ang yun na nga. Kaya nga sana naiintindihan. Yung problema, hari itong gobernur. Hari. Ito ba? Pag-usapan natin. Grabe. Ay, Naku, lapit na. Alas 5 na. Eto. Alam nyo, itong recently kasi, di ba, itong MTRCB, kanila hong sinuspende itong Showtime at pinagtibay na nila kahit after the appeal, pinagtibay nila na itong Showtime ay dapat talagang masuspende. Okay? May nag-react na senator.
Okay, ito ho, si Senator Bong Revilla. Sabi niya nga, is hoping that President Marcos will step in to keep the noontime show, it's showtime. Okay, sabi niya nga dito, without getting into the merits of the case, sana na-consider ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew nung show na wala namang kinalaman at kasalanan doon sa nangyari. Sila yung mga no work, no pay. Alam nyo, nung binabasa ko nga to, sabi, sa loob-loob ko, eto, just disclaimer lang, kakilala po natin si Senator Bong. Alam ko kasi itong puso ni Senator Bong. Etong si Senator Bong Revilla, maano ho ito sa crew. Mabait ho ito sa crew. As in, sobrang bait po nito sa crew, sobrang matulungin ito sa crew. Kaya alam ko yung pinanggagalingan niya na sinasabi niya, nag-a-appeal siya. Sabi nga niya, hindi ko naman tinitingnan yung merit ng case ng MTRCB against Showtime. Okay? Pero, gayon pa man, kawawa naman yung mga no work, no pay. Sa loob-loob ko nga. Napaisip talaga ako. So, Senator Bong, do you mean may mga kakilala kayo doon na until now, no work, no pay? Sila? Sandali, dekada na ho ang tagal na ho ng Showtime. Until now, no work, no pay pa rin. Tama siya dito eh. Kasi hindi naman, ulitin ko hindi naman niya pinaglalaban yung Showtime. Ang pinaglalaban niya, yung mga no work, no pay, sana daw nakonsidera ng MTRCB. Di ba? Sabi ko nga, so parang binuking ni Senator Bong Revilla yung Showtime dito Pambihira. So, ibig sabihin, kaya nga, tama nga kayo. Sabi nung isa dito, meron namang online ng Showtime. So, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. Correct! Tama! Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng mga quote-unquote, no work, no pay. Ba't niya sinabi? Di ba? Bakit niya sinabi? Baka naman talagang kaya niya sinabi yun para malaman ng taong bayan na until now may no work, no pay dyan. Kaya nga sinagot siya ng MTRCB. Ito, sagot ng MTRCB Natawa tuloy ako Ay nako, grabe. Tawan-tawa ako dito tata. The decision of MTRCB to suspend Showtime and the no work, no pay issue are two separate, distinct matters. The suspension, in fact, underscored the broader and more pressing matter of contractualization with the entertainment industry. The practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade highlights a much bigger problem than the show 12's airing day suspension. Naintindihan nyo? Sabi nga, kung may problema tayo doon sa 12-day suspension, anak ng weteng, mas may problema tayo di sa no work, no pay kung totoo yan. Loob-loob ko. Hindi kaya nag-usap MTRCB tsaka si Senator Bong Revilla. Tama yung sinabi ni Senator Bong Revilla Bakit pinupunan niya yung no work, no pay? Diba? Sabi nga dito however, we believe that inability of the management to provide regular employment should not on the day of the MTRCB. Sa madaling salita, hindi na cargo ng MTRCB yung no work, no pay. Kasalanan ng Showtime yun. Dagdag na kasalanan ng Showtime yun. Gets nyo? Kung totoo yun, na sinasabi nila until now, no work, no pay, ano kayo? Hindi naman kayo, alam nyo, ginagawa kasi talaga yan, yung no work, no pay. Ginagawa yan, contractual, pagka halimbawa, may isang programa na hindi naman regular. Ibig sabihin, per season lang, testing lang natin kung puputok ba itong teleserye na ito. So, isang season lang yan, certain period of time, 1 year, pwedeng contractual lang. Kasi nga naman, paano kung nag-hire sila ng mga empleyado tapos biglang hindi pala nag-ratings yung isang TV program? Paano na?
'di ba? Kawawa naman yung producer na nag-hire ng regular employee. But this case is different. Bakit? Ang MTRCB po at saka itong hatol nila sa programang ito, ang Showtime po ay matagal na. Hindi ho ito season. Ito'y regular program na ng ABS-CBN. As a matter of fact, isa ito sa pinakamalakas na programa ng ABS-CBN. Don't tell me until now, no work, no pay sila. Kaya nga, alam nyo, kung sino man ang nagsulat nito at sabi, bored daw. Alam nyo, magaling kayo ha. Kayo lang ang sakalam. Kasi isipin nyo, namulat ngayon ang tao na until now, no work, no pay. Ang mga trabahante dyan sa Showtime. Sabi nito, hindi, wag nyo sisihin si Senator Bong Revilla. Sa tingin ko, pahaging niya na to. Sa tingin ko, ako, naniniwala ako kasi kilala ko yung mama alam ko na nire-respeto no ng MTRCB. Lalong-lalo na, magkaibigan. Alam ko naman. Pareho silang artista ni Tito Soto una-una, saan ho ba si di ba? Si Bong Revilla talaga hong industriya. Isa ho yan sa mga talagang haligi ng industriya ngayon. Kaya nga nakikita ko, ang pinaglalaban niya ho dito, yung mga no work, no pay. It's not Showtime. Linawin natin it's not Showtime ang pinaglalaban ni Senator Bong Revilla dito. I think, kaya niya i-discuss to, kasi may alam siya, meron siya mga kakilala doon na mga crew na until now, no work, no pay. Kaya niya, minulat tayo. Diba? Minulat niya tayo na, may no work, no pay pa rin dyan. Baka naman pwedeng i-consider ng MTRCB. Kasi minsan, alam mo yun, minsan kailangan mong hindi mo naman i-directang sabihin, pero nasabi mo. Alam mo yun, kasi kung kukontrahin nila Showtime, baka alam mo naman, di ba? Kailangan sa politika yan, hindi naman pwedeng basta kontra lang ng kontra. So, inalagaan din niya yun. Pero at the same time, nilaglag niya actually. Nilaglag niya yung Showtime. Sinabi niyang no work, no pay yung mga ilang tao doon. Pero syempre, yung paglaglag niya, slight lang. Di ba? Parang sinabi niya, paano naman yung may mga no work, no pay dyan sa Showtime? Kawawa naman. Ganun ba? Sabi naman ngayon ito ng MTRCB, ano? May no work, no pay dyan? Abay, mas malaki problema nyo. Tama nga naman yung MTRCB, di ba? Una-una, hindi kami dole. So, hindi na namin kasalanan kung no work, no pay yan. Pero at the same time, bakit ganun? Ay nako, anyway, isa yan sana dapat niyang sagutin. Sa tingin ko, dapat sagutin ng Showtime ito na bakit may no work, no pay pa rin hanggang ngayon dyan. Kung totoo ang sinasabi ni Senator Bong Revilla. Bakit ganun? Nako po. Ay nako, ito pa huling ito mukhang talagang hindi tinatantanan si Vice President Sara Duterte dito sa confidential funds. Pinaiimbestigahan ng isang mambabata sa Commission on Audit ang naging confidential funds ng Davao City. Tama yung sinabi nito sabi ni Peanuts Corner, Senator Bong open a can of worm. Correct? Actually, yun ang basa ko dun Kasi wala naman siyang relationship sa Showtime. Di ba? Wala naman Nasa GMA siya, tapos although GMA naman yung GTV, pero wala ho siya. Hindi naman niya yan, ABS talaga ho yan Kaya lang, sabi ko nga, wow. Na-open, di ba? Na-open na mukhang, meron talagang mga tagilid dyan. Atuloy natin to. Sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa doon.
Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, gusto niyang malaman kung talaga bang napakinabangan sa lungsod ang confidential funds. Sa mga nakaraang COA report sa termino ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2016 hanggang 2022, mahigit 2.6. Linawin natin ha, yearly ho. Ito. Alam nyo ho, ito lang hindi sa kinakampihan ko si Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, bilang mayor, 2016, 2022, ang Davao, napaka-strategic na location yan sa Mindanao. Okay, diyan ho ang, kung makikita ninyo kung bakit may confidential fund. Remember, ano yung year na yan? 2016 to 2022. That's the time of President Rodrigo Roa Duterte. At bilang presidente, isa ho yan sa lagi niyang inuuwian ang Davao. At ang Davao ho ang pinagdadaanan. Kaya nga may sarili silang task force dyan, di ba? Yung task force na, kasi nga, hindi naman natin sa inaanong Mindanao pero alam naman natin sa Mindanao, pag naandyan ka na, madali ka ng, kunwari, nandun ka sa lugar na nandun yung mga rebelde o nandun yung mga extremist, madali na silang pumasok ng Davao. And you need intelligence funds or confidential funds para matiktikan ho yung mga yan. Don't ever forget, ito, isipin nyo to don't ever forget na yung mismong mga NPA na kalaban ng ating Pangulong Duterte, dyan din madalas. Di ba? Kaya nga, naging kaibigan ni Pangulong Duterte yan. Tinatawid lang dyan, dumadaan lang sila dyan O kaya, nung panahon na yan, 2016 to 2022, di ba, nilabanan talaga ang mga NPA niyan. Kaya ako, naniniwala ko, ang mga magagalit lang po dyan, walang iba kung hindi yung tinamaan niyang confidential fund. Yung tinamaan talaga dyan, yung naapektuhan ng resulta ng confidential funds. Hindi, eto na lang hindi mo nga dyan, yung gulo nga, di ba, isa yan sa mga peaceful na lugar, yung Davao. Even if ang Davao ang isa sa pinakamalaking lugar, city. Di ba? At the same time, talaga namang napaka-safe din. Dahil nga din, isipin nyo nasa gitna, nandun yan sa lugar na kung saan katabi niya yung mga, alam nyo nang pwedeng tawirin sa kanila. Pwedeng pumunta at, and yet, naging peaceful yan. Nagpatuloy ang peaceful na environment dyan. Even if yung mayor, si Sara Duterte at that time, kalaban ng NPA. Yung presidente, habang pinupugsa yung NPA, kalaban din po. At talaga nga namang dyan, umuwi ang ating presidente, di ba? Ito si BPI text ng text sabi, mangutang ka na ng 2 milyon. Bayaran mo ng 70,000 kada buwan. Ang total niyan, 3 million. Biro lang. Kaya nga, ayan, 2016 po, nangyari yung bombing. Kaya importante talaga dyan na, tapos, ang Pangulong Duterte pa, di ba? Sa akin lang, hindi ko maintindihan. Tapos na yan. Hindi, maintindihan ko pa yung pagbubusisi nila ngayon Kaya nga hindi ko masyadong dinidiscuss yung pagbubusisi nila doon sa DepEd, pagbubusisi nila sa OBP. Kasi ngayon yan. Di ba? Ngayon yan I mean, ngayon dinidiscuss yan. Okay, go. Sige, pag-usapan nyo. Tama lang yan. It's part of the democracy na pinag-uusapan yan ng mga mabatas natin. Although mukhang pinag-iinitan talaga siya sa Congress. Pati si Gloria pinag-iinitan ngayon. But okay, go. Kasi ngayon yan Deliberation of budget, kasama yan. Meron kayong karapatang gawin yan. Pero yung tapos na, napag-usapan yun, I mean, wala na Last 2016 pa yan. Bakit nyo inuungkat ngayon? Bakit tila ata naguhukay kayo ng something? Sabi tuloy ni, Binay doctrine lang yan. Grabe, sabi nga baka daw ito'y isang bring Sarah down.
Hindi, alam nyo, sa akin lang, sana naman kasi nung una, yung una nga, nung pinapanood ko yung debate tungkol sa confidential funds, kahit ako personal, medyo parang, laki bakit ganito. Alam mo, yung mapaisip ka na minsan parang, nga, no, ganyan. Okay, sige, pag-usapan nyo. Ngayon, tinanggal na sa kanya, di ba? Tinanggal na ako sabi ko nga, nako. Kasi kung talagang kaalyado mo yung speaker, hindi matatanggal yan. Pustahan hindi matatanggal yan kung talagang hindi pinatanggal ni speaker yan. Huwag tayo maglokohan tambaluslos. Hindi mawawala yung confidential pa na yan if you didn't somehow allowed it to happen. Tao mo mga naandyan. So sigurado ako, may basbas to ng ating speaker. Alam naman natin ng girian dyan, di ba? So, maintindihan ko pa natanggal na Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan nyo pang hukayin yung mga nakaraan? Halatang halata na naghahanap kayo ng putik para siraan. Kaya sigurado ko, tuwan-tuwa itong mga animal na ito sa pagbagsak ng ratings ni Sara Duterte. Hindi. Feeling ko, talagang inuunti-unti ito Sige, Speaker Romualdez, ano ho ba yan? Tanong lang. Nangangarap ka pa rin tumakbong presidente? Nangangarap ka pa rin maging senador? Hindi, yung totoo lang ha. Ako nagtatanong lang. May pangarap ka pa rin? Talagang pa rin ha. Talagang nasa isip mo pa rin ha. Boboto ka ng tao ha. Kapal ha. Hindi. Kasi mukhang ganito Isipin nyo, 2 years pa lang. Ano ba ngayon? 2020, ano na ba ngayon? 23. Hindi pa nga 2 years Magtutu pa lang. Di ba? Mukhang talagang niyayari na ho to si VP Sara Duterte. Alam nyo, huwag kayong ganyan. Baka akala ninyo, ganyan-ganyan lang yung alin na yan. Simple lang. Ikita nyo, hindi nga umiimik Hindi umiimik yung pero one time, sige. Pag yan nagsalita. Pag yan lumaban, watch out kayo. Sabi ko sa inyo. At saka lalo sa ginagawa nyong yan, akala ninyo nakukuha nyo yung kumpiyansa ng taong bayan? We'll see. Ay nako. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo sa... wala ako bukas Pasensya na, wala po ako bukas. Okay? So, Wednesday na. Okay? Sa Wednesday na po. Kita-kita ho tayo dyan sa Cebu sa October 4 para sa anibersaryo ng Taugama. October 4 po sa Cebu. Nandyan ho ang Mocha Girls. At ako po'y sasayaw ng budots. Biro lang ha. Kita-kits po tayo dyan. Mocha Girls po yan na mag-show ho dyan sa Cebu. Tapos, magla-live po ako ng Wednesday ng gabi. Okay, Wednesday. Bukas ho kasi, hindi, basta hindi. Maraming salamat po. God bless everyone. Iwanan ko lamang po kayo nito. Salamat po. Once you entered into that kind of commitment, you have no choice. You have to give it. Why? Because marriage is a picture of Christ's relationship to the church. Kaya sabi nga, husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Yun po ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya ang buhay mag-asawa ay napakahalaga sa Diyos. Pero, dahil alam niyang mahalaga sa Diyos, ang demonyo gagawin ang lahat para sirain ito. Now listen, kung makikikooperate kang masira ang buhay mag-asawa mo, sinong kinakampihan mo? Ang demonyo. Kasi demonyo gusto isirain yung pamilya para masira yung larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya gagawin niya lahat yan. Kaya pag ikaw ay, kumbaga, tumulong kang sirain yung pamilya mo, ibig sabihin, kakampi mo, demonyo. Ngayon, magsisi ka na, bumalik ka kay Jesus.